Silpip. Kaya nga lang, disclaimer lamang po, hindi po tayo professional dito. Sa atin po is based on experience na ito po ay aking ginamit at napasahan naman po. So hindi naman kalakihan yung ating score, pero sinasabi nga natin dito, kung kayo ay totally beginner or kung kayo naman ay expert, pwede na pong skip nyo na po itong video na to, okay? So hindi na kayo nahihirapan, wala na po kayong problema dito sa pagsisilpip. Pero yung mga nahihirapan, mga naninibago pa, so mag-share lang tayo ng ating kaalaman kung paano ang templates gamitin, kung paano natin i-structure yun para meron kayong idea. So nakikita ko lamang naman ang aking sarili na dating wala akong kaalam-alam kung paano ba, kasi nga hindi naman ako dumaan ng IELTS or Silpip bago ako pumasok ng Canada. So yun yung nakikita ko na gusto ko lang mag-share if about kung kayo po ay totally beginner na gusto nyong magkaroon ng idea kung paano ba ginagawa ang Silpip na yan, lalong-lalo na sa writing at saka sa speaking. So yun yung pinaka-main natin dito. So huwag na natin patagalin pa, disclaimer lamang. Ito po ay walang kinalaman yung mga kung anumang mga kursong gustong magturo, dahil tayo po hindi expert dito, nagsishare lamang tayo ng ating opinion. Okay? So okay guys, sa writing ay meron po tayong task 1 and task 2. So sa task 1 ay gagawa tayo ng informal at saka formal. It's either letter or email. So yan po ay, yung sample na yan is nasa informal, and yan yung kalimitang tanong. Yan ay gagawin nyo ng 150 to 200 words lamang. So may timer din yun. So if ever hindi ako nagkakamali, meron lamang siyang 15 minutes para gumawa ka ng informal, 15 minutes naman sa formal letter. Okay? So within the task 2 naman ay meron din siyang gagawa ka ng essay na, if I'm not mistaken, nasa 35 minutes bago mo siya mabuo. Parang yun yung time pressure niya. So meron siyang time pressure at meron din siyang mga words na kailangan mo siyang buuin. Nasa 150 to 200 words din. So yun yung masasabi natin na kailangan maalala mo yung templates kung paano mo rin siya i-structure. So unahin natin tong writing task 1 na paggawa ng informal letter. So i-share natin to kung paano natin siya ni-structure, at alalahanin mo na lang siya pagdating dun sa exam na yun para hindi ka ma-pressure sa habang tumatakbo ang oras. So ito ngayon guys ang example natin sa informal na letter dito sa ating task 1. So ang sabi dito, you need to organize a surprise party for your classmate. Email your friends and organize this party, you should say. May point 1, why the party is needed. Point 2, when and where should it be. And point 3, what the classmate should do. So you should write between 150 to 200 words. Okay, so i-email mo siya. I-email mo yung classmate mo. So ikaw na yung mag-iisip ng doon kung sino i-email mo. Basta pag nag-email ka, pasok lahat tong 3 pointers na to. So yan yung ipapasok mo doon, and kung ano yung structure natin dyan sa ating templates, ito yon, paano natin siya ginamit. So okay guys, bago ka gumawa ng email, dahil nga sabi nga email your friend, so pinaka-importante gumawa ka muna ng yung brainstorming, or parang yung mga pointers sa taas kung sinasabing why the party is needed. So tingnan natin, kailangan masagot mo muna yon kung ano yung tama doon. Tapos mag-brainstorming 2 ka din para sa pointers 2, pointers 3, bago mo buuin ngayon yung email na sinasabi nga na mayroon tayong structure ng templates. So paano natin gawin yon? So ito yon. So okay guys, dahil ang sabi dito is email your friend, so natin ang i-email natin ay si Bob. So meron tayong dear Bob. Okay, so yun yung pinaka-starting natin, pinaka-importante sa ating email. Meron tayong introduction or sinasabi lang greetings. So yan na yung pinaka-templates natin na pwede nyo na lang bago-baguhin kung ano yung gusto nyo ipalit dyan. Yung nakadilaw dyan ay yan na yung ating pinaka-templates. Kailangan lang may introduction at may yung body 2, body 3 ay kailangan yan na yung maisasagot mo doon sa ni-brainstorming mo kanina. So yan yung sasagot, at importante rin meron tayong conclusion or sa ating ending.
tapos doon na yung pangalan. So papakita natin dito kung paano natin siya ni-structure at then proceed tayo. So okay yan guys, yan yung sinasabi natin conclusion natin na pinaka-importante. At dahil nga sa nasa informal tayo, kahit yung best regards natin ay kahit first name lang natin. So okay na yun. At ito naman guys ang ating sample para sa ating formal na letter. So parehas lang siya nung sa ating informal. Meron din tayo ditong pinaka-importante, brainstorming. Tapos yung nakadilaw, ayan po yung ating mga templates. Kung paano natin siya ni-structure, parehas lang po yan sa informal. So kung paano natin siya binuo, kailangan yung mga nandun na brainstorming, body 2, body 3, sasagot doon sa mga brainstorming mo. Tapos may introduction, kopyahin nyo lang din yan kung ano yung templates dyan, kung paano natin siya binuo. Tapos ending or conclusion natin, kailangan mabuo nyo rin yun, kopyahin nyo lang din yun. Tapos kailangan, dahil nga sa formal letter tayo, full name na ilalagay natin. So okay guys, task 2, gagawa tayo dito ng essay. So ganun pa rin mga templates natin, yung mga nakadilaw. So gagawa tayo ng essay according sa sinasabi niya dito. Okay, so may dalawang option, A or B, kung anong pipiliin mo. Gagawa ka ng essay na gawa naman na ng ating mga templates. So makikita nyo dyan yung templates natin at kung paano natin siya i-structure using our templates. So yung andyan yung sample natin na gawa na. So makukuhanan nyo siya ng idea, parehas lang din doon sa una natin na ginawa, na meron siyang introduction, may closing, tapos yun na yun. Okay guys, sa speaking naman natin, ito na yung mga templates natin sa speaking na may 8 po tayong task sa speaking. So yun ay, bawat task ay normally nasa 60 seconds or 1 minute. Kailangan mabuo mo yun. Ibigyan ka lang ng katanungan or example na gagawin mo, which is gagamitin mo na yung ating templates para i-explain doon ang iyong gustong sabihin. So like example natin ngayon dito sa ating task 1. Gaya ng example 1 natin is your friend is going for a cooking school. So kailangan mo siyang i-convince or kailangan kang mag-suggest gamit ang ating mga templates na kailangan mo lang siyang buuin ng mga 1 minute or 60 seconds. So gagamitan mo siya nitong ating template na may firstly, secondly, thirdly, and then for your own sake and take care. So yun, ubusin mo lang yung 1 minute doon. So kailangan kabisado nyo yung ating mga template guys, kundi mauubusan kayo ng time. And then meron pa yan sa task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, hanggang po yan sa task 8. At yan po ay pahirap ng pahirap. So kailangan po is talagang medyo mamemoryado nyo yung ating templates para pagdating doon, kung binigyan na kayo nung i-explain nyo or isa-suggest, i-advise na friend, persuading or describing any scenes, kailangan alam nyo yung templates natin para hindi kayo maubusan ng oras at tuloy-tuloy lang yung salita hanggang sakto lang yung oras nyo doon, dahil inuurasan po yun at doon po ang grado. Hindi ka kailangang sumobra at hindi ka rin kailangang magkulang para mabigyan ka ng magandang marka. At sana po ay may nakuha kayo ditong kahit konting idea dito sa ating Selpip, Journey to Selpip and Winnipeg Tour. At kung ano man po yung inyong idea, suggestion or inyong mga advice para sa ating ginawang video. So kung mas may pa-improve pa natin, ay open po tayo para doon. Okay? So see you to our next one. And thank you for watching guys. I hope you enjoyed our video. And I hope you consider subscribe to our channel and hit the notification bell for more power updates. Like and share.
and see you po sa ating susunod pang mga video. Until next time!